tungkol sa mga bata. Mag-helmet sana tayo. Pero bago tayo dumire-diretso sa pag-enjoy, bati muna tayo sa mga bagets! Good morning mga kapatid! Okay, November 27, maayo na aga. Kayo men, Justin. Go. Wala, yan. Ito na. Repeso na ako. Maayo na aga para sa mga kapatid natin sa Masbate. Extended ang weekend ngayong Lunes para sa mga estudyante at ilang pang may trabaho. Dahil ngayong araw, ginugunita natin ang araw ng isa sa ating mga bayani na si Andres Bonifacio. Tama yan, Jess! Actually, sa November 30 pa talaga ang nakagawian po nating Bonifacio Day. Pero alinsunod na rin sa Proclamation number 90 ng ating Pangulo, nilipat yung regular holiday ng Lunes dahil papatak sa Huwebes yung November 30. Yan po yung mismong birthday ng bayani nating si Andres Bonifacio. Ganda mo entrance mamawi. Ganda mo entrance mamawi. Ulitin na! Ang bonus mga kapatid, lalo sa ating mga mommy at daddy riyan, makipaglaro na po sa inyong mga anak sa mga ride-on cars na ito, nakikita nyo sa tabi namin at sigurado kahit kayo mag-e-enjoy sa mga mini sasakyan na ito kasi kami nag-e-enjoy ng bongga! Tinan mo, ito. Game. Kahit naman ako, nag-e-enjoy, Maui. Sa mga maliit na kotse na ito. Dito, yan. Pero sobrang cute. Tignan mo, naka-remote control po siya. Pero malaking kotse siya. Tignan mo, nakakaaliw at talagang nakaka-good vibes to. Mami Chicky. Ayan na, ito na. Ito. Pero ito patok na patok itong pang-bonding din of course sa mga kids. Mami Chicky, yung mga kids mo, mag-i-enjoy ba sila? Ay, sigurado. Hindi na sila. Ako na lang. Diba? Ikaw na lang. Oo, di ba pwede rin palang panlola? Gusto ko yung required lahat pumasok sa harapan. Uy, tama-tama ito. Magpapasko na. Naku, yung mga naghahanap ng mga panregalo na bongga. Kung gusto nyo yung pinaka-bongga ang regalo nyo, ito na talaga yan. Para sa inyong mga anak or inaanak, di ba? Para ibida naman itong mga ride-on car na ito. Makakasama natin ngayong umaga sina Cristel Mariel at Kenneth Carlos. Hi, Mariel! Hi, Casey! Makatayo na nga. Uy, isa. Okay. Kaya. Ayan, kayang aming way. Saya naman ito, Mariel, Casey. Grabe, nandiyan na si Primo yung anak ko. Meron silang 2.5-year-old na boy na talagang siya ang taga-sample, di ba? Yes po, opo. And gaano siyang kasaya pag sakay sa kanya. Sobra po. So, lagi niya naaalala po yun every end of the day kung anong ginawa po niya. So, anong klaseng laruan ba to para sa mga kapatid natin na nanonood? Itong ride-on car na ito. Yan po. For us, early as 1-year-old and above po. Pwede na po silang Pwede na si Ilio pala. Yes. Very safe po siya. Since may seatbelt and meron pong parental remote. Ayun nga, may parental remote. So, ibig sabihin, kayang kontrolin ng magulang. Yes po. Okay. So ito yung parental remote? Yes po. Akala mo kasi for you na rin. Kala ko, pwede rin for you. Pag ikaw yung parent. Pwede po. Kasi pwede rin siyang paandarin mula sa loob, tama? Yes, pwede po. Okay. So para in case na mawala sa control yung bata, sobrang safe kasi may parental. Yes. Indoor, Good outdoor idea. ba to? Yes po. Pwede kunwari sa grass kasi kung meron kang bakuran, pwede din siya. Opo. Since rubber tires po siya, ever rubber tires, pure tires po siya. Pero saan ba siya pinaka-ideal na nilalaro? Siyempre, siguro within subdivision lang, within the Pwede village, po, ano? opo. Park, ganyan po. Okay. Basta wag yung may sasakyan Sakyan na talaga. Yes. So, pwede mo ilalagay mo lang sa sasakyan mo sa likod. Kasha, ma'am. Masyado kabigat. Hindi mo kabigatan, ano? Kasha naman. Pero curious naman ako, kung okay lang talaga yun, no? Kamusta naman yung waterproofing Pababain ko yung rating niya? So what if nasa labas tapos umulan? Lahat ng ride-on cars po, sir, hindi siya pwedeng mabasa. Okay. Kasi may electronics siya sa loob. May battery ba? Okay. Tama, no? Yes, ma'am. So, ano ito pinaplug? Kung battery, ganun ba yun? Rechargeable. Rechargeable. Okay. Ayun na. Wow, Yung Cobra, naku, para kanino yan? Mami, ito, ano bang benefits nitong mga ito? Kunwari, we have a ride-on car at home. What are the benefits for the kids and for the parents? Yung imagination po nila mas lumalawak. Yung bonding po between parents and child, sobra pong mag-strengthen. Tama. At hindi lang po yun yung mga lola, lolo. Yes, tama. Yun, Naku, magic word! Magic word! Alam mo naman, si Bibi na talaga.
Tama. lolo at lola. Yes. Bili na Hindi rin. makapigil, di Opo. ba? Pero pansin natin, hindi lang mga ride-on cars yung meron kayo. Yes, Marami po. pa kayo dito sa likod natin. Yes. Ang ganda nito, can I just say, sobrang cute. Pati itong mga little rider Sobrang na ganda to. po yung push bike. Kasi wala tong Try mo gear. just. Walang pedal. Ito, Wala. training wheels. Wala. Madedevelop po yung Paano ba to? balance Paano ba? nila. Motor skills. Gano'n pwede, pa ano? lang, paaga. Madedevelop din yung motor skills nila. Mukha Ilan naman. nag-developing kasi I like the cars because it actually, You just go like that with it looks like the real cars na. Forma nila. Wait, yan ate, sige. Oo, actually, hindi. Di ba, Casey, sabi mo, ito yung mas affordable. Ito yung mga nasa, sige, banggitin mo kung anong Price mga range po price niya, range. around 7.5, ma'am. 7.5. Ito, tatay. Pero sa 7.5 naman na yung kung meron kang dalawa, tatlong anak na mga bata, pwede na sila Pwede. maghati-hati. Ay, naku, hanggang teenager na yan, di ba? Eh, kasa nga tayo eh. Ito, yung sinasakyan ko, yung motor ninyo, magkano? Yan po is 6.9, sir. 6.9. 6.9. Pwede na pang EDSA. Pwede na, pwede na. May helmet Okay, na siya. Meron din kaming helmet, sir. Feeling rider sila, Feeling di ba? rider, Ang maganda dyan, di kailangan ng gas. Ito bagay Tipid sa amin ka. kasi si Papa B nagmomotor talaga. Ay, so sabay sila nila. Sabay ano, sila. But nag- these ones look like ATVs to me, no? Opo. Ang ganda. Kaya po nito hanggang 80 kilos. 80 kilos? Opo, may 100 din po kami. So, pwede magtabi si mommy. Yan, si Bus Rider. Pero balita ko, hindi lang kayo basta sa negosyo ng pagbebenta ng ride-on cars. Meron daw mas malalim na kahulugan nitong negosyo. Yes May po. advocacy kayo. Ano yung advocacy na yun? Ang gusto po sana namin is nakakalabas po yung mga bata. Mas nade-develop po yung kanilang physical activity. Tapos po, nagkakaroon sila ng bonding. Yung imagination nila lumalawak. Okay, paano Siyempre naman po yun? yung mental health din ng mga bata. Yes. At ng mga magulang. Opo. Diba? Paano kayo napunta sa negosyo na to? Actually po, nasa car industry po kami before. Ako po before. Tapos still nasa car industry po. So since nagka-pandemic, kinasal kami, then nagka-baby, nag-isip kami ng business. Why not mag-put up kami ng sarili naming car dealership. Pero hindi for working. Cute. Alam mo, this will force the kids na lumabas at talagang ibaba muna yung mga screens. Gadgets. Yes, ma'am. Talagang yun, I think, yung pinakabentahan nito, di ba? Opo. Less screen time. Tsaka alam mo, sa totoo lang, feeling ko yung mga bata will always pick this over gadgets. Pag nakita na nila yan, talagang gusto na nila sumakay at maglaro, di ba? For sure, mas pipiliin nila yan kaysa Minsan mag-gadget. gagawin nila, sakay sila, hawak din yung gadget. Ay, Hindi, bawal yan, bawal yan. driving. No texting while driving. No texting while driving. Okay. So sa lahat ng mga interesadong gustong bumili ng ride-on cars natin, saan sila kayo mahahanap? Matatagpuan niyo po kami sa Casa Sana Building, Pedro Hill Street, Paco, Manila, or ways po nila kami, Little Rider PH. Meron din po kaming official Facebook page, Little Rider PH po. Then, pwede ko rin po ibigay yung contact number namin. Yes. 0918-917-6348. Yun. Ayun. Oh, Pwede para nila sa sample? Pwede Makikita po. nila doon at pwede silang may sumakay. showroom Test drive. Talagang parang car dealership po yun. Ang galing, ang galing. Cute. O, sa mga mami dyan, mga daddy na nag-iisipan ng pangregalo, sorry na lang kung nakita to ng Yun mga nga eh. Sorry na lang kung nakita ng mga lolo't lola. Dola. O, ayan. Yan sila. Maraming salamat, Cristel Thank Maria at Kenneth Marlo. Thank you so much. Enjoy kami. O mga kapatid, paandarin na natin ang good vibes ngayong Lunes. Tara na't salubungin natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Make the most of this long weekend, mga kapatid. Spend it with the ones you love. Simula na po ang umaga natin ng may baong extra saya. Ako po, sa Dimples Romana. Extra baka mo? Todo na yan sa pagiging extra inspired at motivated for today. Today is your day, kapatid, so you have to claim it, ha? Ako po, si Maui David. Loving the energy today, Mari. Oh, gusto ko yan, ha? Kaya naman i-ready na mga dapat i-ready, mga kapatid. Mag-almusal na rin at samahan niyo rin kami ang inyong paborito, Morning Kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman, ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, simulan natin na sobrang saya yung ating umaga, mga truck, mga kotse. Pero marami pa tayong inihain para sa ating mga kapatid. Simulan natin sa totoong sasakyan, Mami Oo Chiki. nga, naging malaking issue yung sumalpok na sasakyan sa isang truck sa Antipolo. Ang tanong ng marami, may pananagutan ba sa nangyari ang nasangkot na truck?
Alamin natin ang sagot kay Attorney Buko sa Legal ba to? At ngayong kalimat ka na naman ang handaan. Hinay-hinay po sa matatamis, lalo na sa ating mga kapatid may diabetes. Kapag lumala kasi baka sa pagkaputol pa ng ating kamay at paa mauwi. Pag-usapan natin yan sa Sabi ni Doc. Isa naman pong perfect pang regalo ngayong holidays, mga interactive at educational na laruan. Ang naitutulong ng mga ito sa early growth ng ating mga anak, i-detalye naman natin sa Working Mom. At speaking of holidays, mas i-feel pa natin ang Christmas vibes sa pagde-decorate gamit ang tinaguriang Christmas flower, ang namumukadkad na seasonal business na poinsettias. Ibibida natin sa Kitang-Kita. At sa mga umaaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, patakaran sa pasahod ngayong regular holiday, alamin mamaya. At sa ibang balita, Interior Secretary Benher Avalos nangako ng agarang aksyon sa kaso ng pulis na nagpaputok ng baril sa isang resto bar sa Quezon City. Sa issue naman sa West Philippine Sea, eroplano ng Pilipinas, binututan ng Chinese fighter jets habang nagpapatrolya sa WPS. At sa showbiz, Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle D nakauwi na sa Pilipinas. Para tsadahin na rin natin ang pampabuenas this morning. Click na sa mga camera sa phones mo ninyo at baka kayo na ang manalo sa Kagumoka Ko Selfie Contest. Ang mechanics po natin, manood lamang dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Bonggahan lang ang selfie while watching. Ang photos po ninyo, i-private message sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Mas kabog na selfie, mas wagi. Ang mapipili naming Selfie King or Selfie Queen of the Day sa pagtatapos ng show, magwawagi po ng 500 pesos worth! Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Bureau of Internal Revenue nagbabalang kakasuhan ng mga social media influencer na hindi pa rin nagbabayad ng buwis. Higit 2 pisong taas pasahe sa MRT, posibleng ipatupad sa susunod na taon. Mas maraming Pinoy nagsabing bumaba ang kalidad ng kanilang buhay sa nakalipas na taon ayon sa survey ng SWS. Batang lalaki sa Quezon City, nagkalatay sa katawan matapos paulit-ulit na hatawin ng kanyang amain. Suspect, lasing daw na mangyari ang pananakit. Eroplano ng Philippine Air Force binuntutan ng Chinese fighter jet sa gitna ng joint drills ng Pilipinas at Australia. Isa pang barko na konektado sa Israel, sinalakay at hawak na ngayon ng armadong grupo. Ilang Pinoy kabilang ulit sa mga bihag. Ginebra Gin Kings tinambakan pero nahabol at tinalo ang Blackwater Bossing. Meralco Bolts nakaisa rin laban sa TNT Tropang Giga. At Miss Universe Philippines Michelle D at Miss Universe First Runner-Up Antonia Porcilde may pinaplanong collab project. Nagpalitan ulit ng mga bihag at preso ang grupong Hamas at Israel bilang pagtupad sa kasunduan nila na 4 na araw na ceasefire sa Gaza Strip. Ang Pilipinong caregiver naman na isa sa mga unang pinakawalang hostage ng Hamas, eksklusibong nakapanayam ng News 5. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Bitbit ang kanilang watawat, libu-libong Israeli ang sumalubong sa panibagong batch ng mga kababayan nilang hostage sa labas ng isang military camp matapos pakawala ng grupong Hamas sa Gaza Strip kahapon. 13 mga bata at babaeng Israeli ang kasama sa mga pinalaya na isinakay sa isang military chopper at hinatid sa ospital. Sa kabuuan, 17 hostages ang pinakawalan ng Hamas kahapon, kasama ang 3 Thai nationals at isang Russian na nakatawid pa Egypt.
Pangatlong batch na sila ng mga hostage na pinakawalan nitong weekend, alinsunod sa 4 na araw na ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel. Kapalit ng paglaya ng mga hostage ang pagpapalaya naman ng Israel sa 39 na presong Palestinian. Nakapasok na rin sa northern Gaza ang ilang humanitarian aid na kasama sa kasunduan. Bukod naman sa mga Israeli at foreign nationals, kasama rin sa unang nakalayang hostage ang Pilipinong caregiver na si Jelianor Pacheco. Matapos pakawalan ng Hamas, masaya na niyang nakakausap ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Pero sa likod ng bawat ngiti, dala-dala pa rin niya ang mapait na sinapit matapos ang pang-aabusong naranasan sa kamay ng militanteng grupong Hamas. Sa ngayon, sumasailalim pa sa medical evaluation at debriefing si Jelianor sa Israel. Labis na raw ang kanyang pananabik na makasamang muli ang pamilya. At pagkatapos ng nangyari, wala na raw siyang balak mang ibang bansa. Ang tanging nais na lang niya makapagsimula ng negosyo sa Santa Ana, Cagayan. Yun lang naman ang pangarap ko sa pagpunta ko dito, baon-baon ko hanggang ngayon. Yung baon kong pumunta ng Israel, magkabahay, natupad naman na. Magkaroon ng kasi ang trabaho ko noon driver ng kiskisan, yung rice mill. Magkaroon ng sariling ganon. Patuloy namang nakaantabay ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas at OWA kay Pacheco. Sagot na raw ng gobyerno ang kanyang pagpapagamot. Sa huling tala ng Department of Foreign Affairs, nasa 300 Pilipino na mula Israel ang naging bahagi ng repatriation program. May mga uuwi pa raw sa mga susunod na araw. May mga 90 pang naayos para pauwi. Ang maganda dyan, 100 sa Gaza naman, 111 ang nakalis na. Kala namin mga 80 lang. Umabot ng 111. Tapos meron pang around 10 na tatawid itong weekend. Pinaghahanap pa rin ang isang Pinay na si Nora Babadilla. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Makakatanggap ng panghabang buhay na benepisyo mula sa gobyerno ng Israel ang Pinoy caregiver na si Jelianor Pacheco. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, bibigyan ng lifetime social security benefits ang OFW at kanyang pamilya. Makatatanggap din siya ng regular stipends na parehos sa ibibigay sa mga Israeli na biktima ng terrorist attacks. Patuloy ang pag-asikaso ng DFA para maiuwi si Pacheco. Isa na namang tanker na dikit sa Israel ang sinalakay ng armadong grupo sa Gulf of Aden ayon sa US Defense. Hawak ng kumpanyang Zodiac Maritime ang tanker na Central Park at may dalang phosphoric acid. Pag-aari ito ng Offer family mula Israel. May mga karga raw na Pilipinong tripulante ang tanker. Hindi pa naman kilala kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Hinala ng kumpanya, insidente ito ng pamimirata. Hindi raw VIP ang dalawang driver na gumamit sa pangalan ni Senator Bong Revilla para makadaan sa EDSA busway. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, galing daw Cavite ang mga driver at may sakay na estudyante. Ginamit daw nila ang pangalan ni Senator Revilla dahil galing din silang Cavite. Inisyohan na ng ticket ang dalawang driver at pinagbayad ng 5,000 pisang multa sa paggamit ng EDSA busway. Matatanda ang sinuspindi si MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebrija matapos ituro si Revilla na dumaan sa exclusive bus lane. Posible magpatupad ng taas pasahe ang MRT3 sa susunod na taon. Ayon sa Department of Transportation, pinag-aaralan pa ito sa ngayon at posibleng maaprubahan pagdating ng 2024. Noong Hulyo, muling naghain ng fare hike petition ng MRT3. Yan ay para sa 2 pesos and 29 centavos na dagdag sa boarding fee at 21 centavos na taas pasahe kada kilometro. Kapag naaprubahan, tataas ng 16 pesos hanggang 34 pesos ang pamasahe sa MRT3 mula sa 13 pesos hanggang 28 pesos. Paalala naman ng DOLE, double pay ang sahod sa mga empleyado ng pribadong sektor na pumasok sa trabaho ngayong Bonifacio Day. Sa mga pumasok ngayon, kahit pa araw ng kanilang pahinga, may extra 30% kayo sa inyong basic pay. Extra bayad din ang matatanggap ng mga nag-o-overtime ngayong araw. Ang mga empleyadong hindi pumasok ngayong araw, pwede pa rin makakuha ng buo ang kanilang sweldo. Pero yan lang ay kung pumasok sila sa huling araw ng trabaho bago ang Bonifacio Day. Mas dumami naman ang mga Pilipino na naniniwalang bumaba ang kalidad ng kanilang pamumuhay.
Base sa huling survey ng social weather stations itong Setyembre, lumabas na 30% ang mga tinanong ang nagsabing mas lumala ang pamumuhay nila nitong nakalipas na taon. Mas mataas yan kumpara sa 22% lang noong Hunyo. 28% naman ang nagsabing nag-improve ang kanilang quality of life, habang 41% ang naniniwalang walang nagbago sa kanilang buhay. Ginawa ang survey sa 1,200 respondents na 18 anyos pataas. Magsasagawa ng maintenance ang Meralco sa Marikina at Valenzuela sa Sabado. Line reconductoring ang gagawin sa Marikina, kaya naman asahan na raw ang power interruption simula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang sa maapektuhan ang ilang bahagi ng Parang at Marikina Heights. Magsasagawa naman ng line reconstruction ng Meralco sa Valenzuela sa parehong araw mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Maapektuhan niya ang bahagi ng Wawang Pulo. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue na kakasuhan ang mga social media personality na hindi pa rin magbabayad ng buwis. Tax evasion ang ikakaso sa mga pasaway na influencer ayon sa BIR. Dati nang sinabi ng BIR na nakadepende sila sa kusang pagbabayad ng buwis ng mga influencer. Galing kasi sa karamihan ng kanilang kita sa mga tech giant sa ibang bansa na wala silang jurisdiksyon. Base sa memo ng ahensya noong 2021, dapat magbayad ng percentage o value-added tax ang mga influencer dahil tinitignan sila bilang self-employed ng manggagawa. Sa kaparehong taon, tinarget ng BIR ang higit 200 influencer na milyon-milyon daw ang kinita sa mga blog at social media posts. Sa ibang balita, isinugod sa ospital ang isang batang lalaki matapos pa ulit-ulit na hatawin sa Quezon City. Ang sospek, mismong amain ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Mga latay sa katawan at sugat sa ulo ang inabot ng 9 anyos na batang lalaking ito matapos ang paghahampasin ng raketa ng badminton sa Barangay Culiat, Quezon City kahapon. Ang sospek sa pananakit, mismong ang amain ng bata. Sa lakas ng pamamalo ay nagkandasira-sira ang raketa. Ayon sa mga pulis, natigil lang ang pananakit ng awatin ng mga kapitbahay ang amain ng biktima. Nung nakita ng mga bystanders natin ay pinigilan na yung amain ng bata, yung pagpapalo dun sa bata at dinala na sa ospital. Tapos itinawag na sa istasyon, yung kalaunan ay nangyari sa pagka-aresto ng suspect natin. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect na aminado sa krimen. Pinapauwi na raw niya ang bata na nooy nasa computer shop at hindi pa kumakain. Dahil sa nakainom, inaamin ko naman kasalanan ko naman. Hindi po ulit-ulit. Ngayon lang yan po. Pero lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na hindi ito ang unang beses na sinaktan ng suspect ang bata. Sa tuwing nalalasing itong stepfather niya, lagi na lang niya sinasaktan itong bata. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nangako si Interior Secretary Benhur Avalos na agad aaksyonan ang kaso ng pulis na nagpaputok ng baril sa isang resto bar sa Quezon City. Inaresto nitong weekend si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Dati siyang hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Ayon sa dalawang complainant, kinumpronta ni Abong ang manager ng bar at kinwelyuhan ng isang waiter. Pagkalabas, 2 beses siyang nagpaputok ng baril habang nakikipagtalo sa isang customer. Nadatnan nalalasing ang kanyang mga kabaro ang suspect. Na-recover sa kanya ang isang pistol at mga magazine ng baril. Napag-alaman na dati nang nasangkot sa hit and run si Abong. Naharap siya ngayon sa patong-patong na reklamo. Pinuntutan ng mga fighter jet ng China ang eroplano ng Philippine Air Force sa gitna ng joint drills ng Pilipinas at Australia. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, inikutan ng 2 Chinese jet ang attack aircraft ng ating Air Force sa bahagi ng Hubo Reef. Sa kabila nito, hindi ito naging sagabal at naging matiwasay ang pagtatapos ng operasyon. Muli namang iginiit ng AFP ang karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa West Philippine Sea. Binigyang diin din ng militar ang pagpapatupad ng rules-based international order sa rehiyon. Ramdam na rin ang Pasko sa Malacanang. Kagabi pinailawan na ang 40 talampakang Christmas tree sa Kalayaan Grounds. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpapailaw nito. Napalibutan ang Christmas tree ng mga giant parol na entry ng mga state universities and colleges na sumali sa parole-making contest ng palasyo.
Big winner ang parol ng Batangas State University na naiuwi ang 1 milyong pisong grand prize. Daang-daang bata naman ang bumisita sa palasyo kahapon para sa gift-giving day. Kasabay din nito ang parehong gift-giving day sa iba't ibang lokasyon sa Pilipinas. We all know that Christmas is really about the children. And we always have a Merry Christmas when the children have a good Christmas. Na makita natin ang inyong mga ngiti. Kapwa nakuha ng Meralco Bolts at Barangay Ginebra Gin Kings ang ikatlo nilang panalo sa PBA Commissioner's Cup. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Pinatumba naman ng Meralco Bolts ang TNT Tropang Giga sa isa pang laro ng PBA Commissioner's Cup. Buong laro naghabol ang Tropang Giga. Naipababa pa nila sa 2 ang lamang sa 4th quarter pero agad bumawi ng puntos ang Meralco. Final 109-95. Kasunod ng panalo, karga ng Meralco ang 3-1 win-loss record habang nalaglag sa 2-2 ang Tropang Giga. Tinapatan ng 37 points at 10 rebounds ni Meralco import Suleiman Bremo ang pasabog na 47 points ni Ronde Hollis Jefferson. Para sa locals, nanguna si Chris Bancero sa likod ng 18 puntos. Kababalik lang ni Bancero mula sa kanyang hamstring injury. It felt good. Obviously, the first 5 minutes I had to get used to, but once I kind of settled down, you know, it's back to normal. I'm glad we got the win. That was a big win. That's a tough team. Yeah, man. Ronde's a handful. So is Jason. Samantala, ipinakita na naman ng Barangay Ginebra Gin Kings ang never say die attitude sa kanilang comeback win kontra sa Blackwater Bossing. Natambakan ng 18 puntos ang Ginebra sa first quarter pa lang ng laro. Pero pagkatapos ng 3rd quarter, nabawi na nila ang lamang. Nagsagutan ng basket ang dalawang koponan sa 4th. Pero nanaig pa rin ng Gin Kings sa huli, 90-87. Hawak na rin ngayon ng Ginebra ang 3-1 win-loss record para sa 3-way tie sa 2nd place. Ito naman ang ika-4 na sunod na talo ng Blackwater matapos ang panalo noong opening day. Gumawa ng 25 points at 11 rebounds si Gin import Tony Bishop habang 20 puntos ang iniskor naman ni Mav Ahanyisi. It was a struggle again for us tonight. And in some ways, these are good for us because they're tough games and they toughen us up. And in that regard, it's good for us, but we would like to play better. We would like to play better on both sides of the floor, and we will continue to battle for that. Tuloy ang aksyon sa PBA Commissioner's Cup sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Unang magtatapat ang Terra Firma Jeep at Phoenix Fuel Masters ng alas 4 ng hapon, bago ang harapan ng San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters ng 8 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kasado na ang UAAP Season 86 Men's Basketball Finals. Magtatapat ang top 2 seeds ngayong taon, ang UP Fighting Maroons at De La Salle Green Archers. Nakabalik sa finals ng Lasal matapos ang 6 na taon kasunod ng 97-73 na panalo kontra NU Bulldogs. Ang UP naman, dinispatcha ang defending champs Ateneo Blue Eagles nitong weekend. Ito ang ikatlong sunod na finals appearance ng UP. Magsisimula ang best of 3 finals sa Miyerkules, November 29 sa Mall of Asia Arena. May nilulutong collab project naman po sina Miss Universe Philippines Michelle D and Miss Universe first runner-up Antonia Porcil. Ayon kay Michelle, may mga nakalatag daw silang proyekto na dapat daw abangan ng lahat. Trending po ang pagiging close sina Michelle at Antonia sa Miss Universe competition. May hashtag pa na 4D at 4D Universe na pinagsasamang apelido ng dalawa na D at Porcil. Ayon po kay Michelle, hindi niya man naiuwi ang corona, memories, lessons at pagkakaibigan naman daw ang tumatakbo sa kanya. Nakauwi na ng Pilipinas ang kandidata nitong Sabado at magkakaroon pa ng motorcade na iaanunsyo ng Miss Universe Philippines. Inilabas na ng K-pop girl group na aespa ang kanilang cover ng iconic Christmas song na Jingle Bell Rock. Nilagyan ng sariling style at twist ng aespa ang version nila ng Jingle Bell Rock na unang kinanta ni Bobby Helms noong 1957. At dahil dyan, pasok ang cover nila sa Billboard Hot 100 chart. Nilabas po ang cover 2 linggo matapos ang release ng kanilang mini-album na Drama. Ito ang ikatlo nilang million-selling album matapos ang Girl at My World.
ating pong pagbabalik interactive at educational toys, ano nga ba ang benepisyo nito sa ating mga chikitik? Oo, madami. Nakita na nga natin kanina sa simula, di ba? And more to come. Ipapakilala sa inyo ni Mami Dips. Sa Legal Bato, driver ng truck na nasangkot sa banggaan sa Antipolo. Bakit nga ba may pananagutan kahit pa di naman niya kasalanan ang disgrasya? Ang sagot ihahatid mamaya ni Atty. Buto. At sasabi ni Doc, pasyente ng diabetes na si Nanay Lily, bakit nga ba umabot sa puntong pinutol ang sarili niyang mga daliri? Congrats, Lasal. Ay, congrats, UP ha? Ay, congrats din, Lasal. Alam mo, UP ha? pero Congrats. UST ako, pero yung mga bata, kahit papano. It's gonna be an exciting finals. Yeah. Congrats na nga. Go, UP! Kulto! Ayan, huwag kayong alis. Magbabalik pa rin ang inyong Faith Morning Kasalo, ha? Good morning, kapatid! Balik ng ala-ala sa atin. That's the best I'm feeling. Tuwing Christmas makapiling, laging feel na feel. Laging feel na feel. Damang-dama ang sigla. Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Warning lang po, sensitibo po ang susunod naming ibabalita. Parang eksena po sa horror movie ang kwento ng isang ginang na nakilala ni Doc Dex Makalintal. Nauwi kasi sa pagputol ng sarili ng mga daliri. Ang iniindang diabetes si nanay. Panoorin po natin to. Katuwang na natin sa pang-araw-araw nating mga gawain ang ating mga kamay at daliri. Natural lamang napahalagahan natin ang mga ito. Pero ano nga kaya ang posibleng mag-udyok sa isang tao na kusang loob putulin ang kanyang mga daliri? Mga kapatid, dito sa Dasmariñas, Cavite, nakilala natin ang isang 85 anyos na babaeng pinutol ang sarili niya mga daliri. Ano nga ba ang nangyari dito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Palagay ko may diabetes ako kasi ang konting kamot, pumupula, pag na-scratch ko ng malalim, matagal maghilom, Dok. Kabilang sa mga sintomas ng diabetes ang pangangati at hindi paggaling ng mga sugat. Nakagagawa man ang katawan natin ng insulin, hindi ito napoproseso ng maayos kaya't nananatili sa dugo ng pasyente ang asukal. Nung bata pa ako, Dok, hindi nyo na itatanong. Ang ulam ko bukayo, asukal, kahit may ulam kami. Kung bakit gustong-gusto ko ang matamis, kahit maraming ulam, tambak naman ang pinggan ko ng kanin. Dahil wala ng panggastos, hindi na kailanman nakapagpa-check up uli si Nanay Lily. Kaya naman imbis na magpatingin sa doktor, nauwi na lamang siya sa bahala na. Ay nako, ito Dok, dahil sa hirap ng buhay, gusto kong makatulong sa asawa ko. Naghugas kami ng bote sa isang pabrika ng ketchup. Pag nasusugatan ako, siyempre bote yun eh. Opo. Pag nakakaapak ako ng bubog, hindi ko na nararamdaman. Hindi nararamdaman. Hindi ko nararamdaman, Dok. Pag yung sugat ko dumudugo, sige pa rin, hugas. Ninigli ko yung kung anong mangyari sa akin hanggang sa na-infeksyon. Tapos ano po nangyari doon sa daliri nyo? Nasira. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko, Dok. Kayo mismo pumutol? Opo. Nag-prepare ako ng kwan. Una yung bulo namin na talagang matalas. Ginanan ko with my right hand muna kasi may daliri pa eh. Kakahawak pa po eh. Tapos pinutol ko. Wala namang dugo. Walang dugo? Totally, wala na. Dry na siya. Kaya hindi ko naramdaman din. Ang ginawa ni Nanay Lily sa kanyang mga daliri, bagamat hindi dapat tularan, ay ang naging tanging pamamaraan niya para malampasan ang nakikita niyang pagbabago sa kanyang katawan. Bukod sa mga sugat sa kamay, karaniwan din ang pagkakaroon ng mga diabetiko ng sugat sa kanilang mga paa. 15% ng mga kasong ito ay nauuwi sa tinatawag na diabetic foot. Nararamdaman niyo po ba ito? Yung ginagawa kong pagtusok sa paa niyo? Hindi niyo nararamdaman. Sa isinagawa nating foot exam kay Nanay Lily ay napag-alaman natin na halos wala ng pakiramdam ang kanyang mga paa. Indikasyon ito na posibleng mayroong neuropathy o pagkasira ng nerve si Nanay dulot ng kanyang diabetes. Walang fingers, walang pakiramdam. Lalagyan niyo lamang po ito dito, yung arrow pababa. Tinuruan natin ang mga kasama sa bahay ni Nanay Lily ng tamang paggamit ng bigay nating glucometer para regular na masukat ang kanyang blood sugar.
Tayo na rin ang gumawa ng pamamaraan para mapasuri at mabigyan ng angkop na gamot si Nanay Lily. Bilang tulong po sa inyo, ako na po ang magre-reseta ng inyong gagamitin na papadala po natin sa pinakamalapit na ospital. Mga kapatid, huwag nating ilagay sa sariling mga kamay lamang ang lunas sa ating mga nararamdaman. Laging tandaan, may mga handa pong tumulong para malunasan ang inyong mga karamdaman. Hirap talaga. Hirap. Oo. Napaka-common pa naman ng diabetes Yes. sa atin. Sa mga Pinoy lalo. Sa Pinoy. Siyempre, yung kay Nanay Lily, very extreme na yon. Yung parang talagang grabing-grabe na yung sitwasyon na yon. So, siguro ang pwede nating isipin dito, yung iwasan na natin dumating sa ganon. Kasi, ayan, nakikita na nga natin, very visual, no? Kung ano yung pinaka-grabbing pwede mo. Hindi, tsaka ang hirap din kasi pag nagtatrabaho po kayo, you need your fingers, you need your feet. And kadalasan talaga, kaya siguro si Nanay din felt, kailangan kong gawin to, kailangan. Pero again, always pumunta po tayo sa dapat natin puntahan, sa doktor, sa ospital, because sila ang mas nakakaalam. Minsan kasi when we do it ourselves, no, baka mamaya lalo pang ma-infection. Sa mga kapatid natin, wag na wag matakot magpa-check up o magpatingin sa doktor. Mas mabuti nang alam ninyo kung ano yung inyong karamdaman. Tama. At paalala rin po na maging maingat tayo sa mga kinakain, Yung mga masyadong sugar, syempre, it's not good. Kumbaga, wag na natin antayin na mapunta sa ganun. Lalo na ngayong holiday season. Oo, kaya maraming ingat na. maraming masasarap na pagkain dyan, matatamis. Pero speaking of the holidays, mamaya may i-feel pa natin ang holiday cheers sa pagde-decorate ng mga sikat na Christmas flowers ang patok na holiday business sa Poinsettias. Ibibida natin si Kitang Kita. Sa working mom naman po, abangan ang mga toys sa bukod sa nakakaaliw, may matututunan pa ang ating mga chikitin. Hihimayin pa natin ang nangyaring malagim na trahedya ng sasakyang sumalpok sa isang truck sa Antipolo. Ang siste, may pananagutan ba ang driver ng truck sa nangyari? Sagutin natin yan sa Legal Bato. Kaya wag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Good morning, kapatid! Binangga, siya pa ang kakasuhan. Yan ang posibleng sasapitin ng driver ng truck na binangga ng humarurot na kotse sa Antipolo. Bakit nga ba ang driver ang sinisingil sa disgrasya? Yan ang tatalakayan ni Attorney Buko sa Legal Bato. Madalas laman ng balita ang aksidente sa kalsada. Kamakailan isang kotse ang nakunang sumalpok sa isang truck sa Antipolo City na kinasawi ng 4 nitong sakay. Ang tanong, may pananagutan ba ang truck driver sa insidente? Walang pananagutan ang truck driver kung hindi naman siya ang naging dahilan o proximate cause ng aksidente na nagdulot sa pagkamatay ng 4 na sakay ng kotse. Ayon sa Article 365 ng Revised Penal Code, mananagot sa batas ang sinumang makapagdulot ng pinsala o pagkamatay dahil sa kapabayaan o yung reckless imprudence. Ang basihan ng pananagutan sa batas ay negligence o kapabayaan. Kung hindi naman siya naging reckless o wala siyang negligence, hindi siya mananagot sa nasabing aksidente. Attorney, nagmamaneho po ako nang biglang nawalan ako ng preno. Naka-aksidente po ako nang nagmo-motorsiklo. Matapos ang investigasyon, napatunayan na loose brake at hindi human error. Pero sinisingil po ako ng pamilya ng biktima sa gastusin sa ospital. Pati daan niya sa araw na hindi siya nakapagtrabaho. Legal po ba to? Legal po ito. May presumption sa batas na negligent o naging pabaya ang isang driver at ang may-ari ng sasakyan kapag naka-aksidente ang nasabing sasakyan.
dahil may responsibilidad silang i-check araw-araw ang kondisyon nito bago nila gamitin. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Thank you so much, Attorney Buko. I always learn something new from you. That's true. Totoo yun. Pero ito talaga yung paalala dyan. Lagi mag-ingat sa kalsada. Pero minsan nakakatakot din kasi kahit anong ingat mo, kung yung mga kasama mo rin sa kalsada. Tsaka Pasko na kasi, medyo busy na yung mga kalsada natin ngayon. No? But it would be good to always watch Attorney Buko para kahit papano ay aware tayo sa mga karapatan natin at mga pwede natin gawin. Thank you, Attorney Buko. Sulat na kayo sa aming Facebook kung meron kayong mga gustong i-tackle na mga issue. Maraming salamat, Attorney Buko. Hi, Coach Pia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, are alpha, beta, and gamma nutrients good source of antioxidant and anti-inflammatory properties? What does it do to our bodies? Alpha, beta, and gamma nutrients, ang pangunahing sangkap ng MX3 capsule, ay considered excellent sources of antioxidants at mayroong anti-inflammatory na katangian. Ang mga antioxidant ay mga sangkap na tumutulong protektahan ang mga body cells mula sa pinsalang dulot ng free radical, which are unstable molecules produced during normal metabolic processes, at ito ay response to environmental factors tulad ng pollution at stress. Ang mga free radicals ay maaaring magdulot ng oxidative stress, which has been linked to various chronic diseases including cardiovascular conditions, cancer, neurodegenerative disorders tulad ng Alzheimer's disease. Inflammation or pamamaga is a natural response by the immune system to injury or infection. But note that chronic inflammation can contribute to the development of diseases. Alpha, beta, and gamma nutrients found in MX3 may help modulate the inflammatory response, potentially reducing the inflammation and its associated health risks. Sa makatuwid, ang mga antioxidant at anti-inflammatory na katangian ng alpha, beta, and gamma nutrients na matatagpuan sa MX3 capsule ay maaaring magdulot ng overall improved health. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one. Sending your cash. At sa punto pong ito, eto na, dagsa na agad ang mga nagpadala ng kanilang mga pangmalakasang selfies. Cute! Oh my God, ang dami! Ayan, mga bata, kasi wala kayong school, ha? Holiday kasi. Yun, saya-saya. Kaya naman po sa iba pa natin mga kapatid, keep sending your selfies po at baka kayo na ang magwagi ng 500 peso worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Nood lamang po dito sa Good Morning Kapatid at mag-post po sa tabi ng inyong TV. Mamaya po sa Working Mom, ipapakita namin live na live ang educational at interactive toys na tiyak na maraming benepisyo sa ating mga chikiting. Tuloy-tuloy lang ang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga at Good Morning Kapatid! Christmas makapiling, laging feel na feel, laging feel na feel, damang-dama ang sigla, umaapaw ang ligaya, lalong feel na feel, lalong feel na feel, feel na feel ang Paskong Kapatid, feel na feel ang Paskong Kapatid, tara na at lang hapin, halimuyat ng puto bongbong sa hangin, nagbabalik ng ala-ala sa
ating mga mommies kapag baby pa ang ating kids. Gaya ni Ilyo. Okay, talagang papabayin yung pasensya. Talagang sinusubok tayo everyday, mommies, pero laban lang. Kaya naman today, ipapakita namin ngayon ng iba't ibang interactive at educational toys na tiyak papatok sa kanila. Kasama po natin ang napakagandang working mom natin today, si Mami Sarah May Tanhuangco Tan. Isa pong content creator at my 4-year-old beautiful daughter na si Sofia watching. Good morning, Mami Sarah. Good morning. Good morning, kapatid. At Mami Sarah, I'm so excited because I love toys. Can I tell you, nung bata kasi kami, very limited yung resources namin. Kaya yung mga toys ko, paper dolls, dala ng lolo ko, lola ko. But these are beautiful toys, no? Can you run me down through? Like, ito, magnetic tiles to. Anong mga benefits nito? Kasi pag tinignan mo, oh, ganyan siya, diba? Oh, yan. Okay. It helps with the cognitive skills daw and creativity, communication. Can you explain to me more of that? Yes, so syempre, the kids will, yung ikakabit nila yung mga magnetic tiles. So, kunyari ganito siya. Kakabit mo siya. So, it comes as a set. Yes. So, may creativity yung lumalabas. So, gusto nila to build a building, an apartment, a room. And also, yung communication skills when you ask them, what are you building? So, mag-share sila. I made this one, I made this one. And also, patience also. Kasi, when they build this, minsan nahuhulog siya. Kasi hindi naman perfect ang mga magnets, right? So, kung biglang nahulog siyang ganyan, so maiinis yung bata. So, they need to learn patience also when playing with this one. So, what can you say? Like, ikaw as a magulang, like, oh, it's okay. Later, you can build more, different things. Tinuturuan ko si no? Sofia kasi based on experience yan eh, na parang na-frustrate yung anak ko when she builds. Tapos talagang magka-crumble down. So, I told her, it's okay, we can build it again. And tsaka, parang sasabihin mo na, you cannot just build it like that kasi mahuhulog din siya minsan. So, you have to... Strategy. Oh, yes. May learn strategy din. Yes. Pero ito, nakita ko may mga words kang inattach. Ano naman ang nito, benefits nito? Kasi so, another activity for magnetic tiles is, kasi I'm teaching my child to read already. Ay, so, ganda. 4 years old. So, para maiba naman hindi laging pen and paper, so, ang ginawa ko is, so, BAT, babasahin ng anak ko, then she's going to look for it sa other... na may words. Oo. At saka yan, kunwari ito. Hanapin niya yung picture. Parang ima-match niya, ganyan. Yes. Amazing! So, kahit tayong mga parents, nagkakaroon tayo ng practice for creativity when you get the magnetic tiles. Now, let's do the badminton. Wow! Yes. Sporty! Kasi, alam natin na ang mga kids ngayon, lagi naka-cellphone, lagi nakaupo. So, paano natin i-encourage na mag-exercise? Okay, activity. And napapansin ko kasi, since yung child ko maliit pa, nahihirapan sila magpalo ng shuttlecock. So, we use balloon. Ay, cute! Cute. Okay, so let's try it. And pansin nyo ba, maliit yung badminton racket. So, talagang suitable for the kids. For small hands. Yeah, so dapat age-appropriate lagi ang materials. Pag ito hindi ko natama, ewan ko na lang. Okay, let's play. Kakahiya pa. Let's play. Okay, go. Yan, di ba mas madali? Ay, sorry po. Sabi ko sa'yo eh. Alam mo, yung face ko, may magnet sa anything bola. Kaya, hindi, huwag ka mag-alala, Mami Sarah. Talaga, hindi po, it's not you, it's me. Tsaka may benefits dito na you learn to count. So, yun ang ginagawa na, learn, 1, 2, 3, 4, hanggang 100 na kami ng anak ko. Naka 100 na kayo? Yes. Wow, amazing. Okay, wait, let's go to the cooking toys. I love cooking toys. So, we can prepare, it says that you can serve others through it. Pero, can you run me through that? Okay, so, di ba pag cooking toys, ang hiling natin magluto-lutoan. Yeah, I love. So, there's creativity and may imagination din. And So, can I say that it's not just for girls, no? Yes, Some it's not for boys also love cooking. Yes, and because it's they want to be very chef. okay lang talaga yung ganun. So, yung iba, they want to be a chef. So, magro-role play sila and they want to make pizza, ganyan. So, they could also learn counting. And Kasi fraction. Fraction, and subtraction. Kasi, di ba, yun, sa slice mo, tapos ilan yung order, so you're gonna give it and serve it to others. And important din yung, for example, this one, pouring. Kasi di ba ngayon kailangan ng fine motor skills, so you have to slowly pour. Tapos, okay, pag pinor nyo lang, make sure na yung pinor nyo ay naiinom talaga. Opo, dapat ning naiinom. Or minsan nagti-tea party kami ng anak ko, so ang saya. She really loves that. Okay, so dito naman tayo sa pom-pom balls. Okay, ano naman ang mga benefits nito? Okay, so itong pom-pom balls naman, hindi naman kasi kailangan na mamahalin ang mga toys. You can just find this at home, di ba? Ito ay ice tray. And I just have some, ito na lang. Okay, ito yung pom-pom balls. Yes, ito yung mga pom-pom balls na bibili online. What is this? Tweezers? Tweezers, yan. Okay. So, pwede rin, yan, kunya.
So, kunyari, you can teach your child patterns. So, pag toddlers pa, pwede na rin sila just put pink, or vice versa. pink. Here muna, dito muna. alternate. Okay, yan. Then, you will ask your child, follow mo naman yan using your fingers. So, I'm your child, kunwari. Okay. Here po. Here, anak dito. Anak dito po. Wrong si Mami. Ayan, Okay. very good. Thank you po, Mami. Yan. Tapos pag marunong na sila sa fine motor skills, they can also use Tweezers. or spoon. Yan. That's right. Then pag preschoolers na sila, pwede na rin yung alternate. That's yan, right. so alternate. Very, very good. Okay. Eto naman. Ano pa yung iba? Like, we also have, very quickly, we have math activities using blocks. Okay, These, so where you can count also. If they wanna get in touch with you for these toys, where do they go? For your toys, or for you can visit my social media accounts. Follow me on Facebook and TikTok. That's at Sarah. I travel with my heart. Sorry, and yung Instagram ko, Sarah May Tanhuan. Again. So for TikTok, that for is TikTok and Facebook, it's I travel with my heart. I travel, as in letter I. Yeah. Okay, I travel with my heart. That's nice. Well, you have just made me proud, working mama, and also Sophia proud. So maraming salamat to our working mom today, Mommy Sarah May Tanhuangco Tan. Amazing job. Thank you so much. At syempre sa aming pong pagbabalik, ibibida natin ang mga patok na pampaskong dekorasyon na poinsettias. Ang Christmas flower business na yan, abangan natin sa Kitang-Kita. Tuloy-tuloy lamang po ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Lalo feel na feel, feel na feel ang Paskong Kapatid. Feel na feel ang Paskong Kapatid. Tara na at langhapin, halimuyak ng puto-bongbong sa hangin. Nagbabalik ng ala-ala sa atin. Tara na at lasapin, ating Noche Buena ay namnamin. Nang mas kuminit pang ating damdamin. Lusin at agad, ramdam na ramdam bawat sandali. Tayo na. That's the best I'm feeling. Tuwing Christmas makapiling, laging feel na feel. Good morning, kapatid! Busy-busy yung mga kasama natin dito kasi ngayong holiday season. Nagkalat na ang iba't ibang mga Christmas decoration. Isa na riyan, itong mga tinagurian nating Christmas flowers na poinsettia. Perfect na pampalumuti, ayos din pang Christmas gift. Yang negosyo yan ng ating bida dito sa Kitang-Kita. Maliban sa kumukuti-kutitap ng mga parol, Christmas tree at iba't ibang Christmas ornaments, patok ko rin na pang dekorasyon ngayong Christmas ang decorative plants gaya ng poinsettia. Ang poinsettia ay itinuturing na bulaklak ng Pasko. At para sa mag-asawang Christian at Cristina Alarcon, itinuturing nila itong star ng kanilang Pasko. Certified plantita si Cristina, kaya naisipan nilang mag-asawa na magnegosyo ng mga halaman. September 2020, sa puhunang 7,000 pesos, sinimulan nila ang Leaf Life PH, kung saan mga ornamental plants kabilang na ang poinsettia ang kanilang ibinebenta. Mula October hanggang December ay patok na patok ang kanilang mga poinsettia na nanggaling pa sa Baguio at Quezon Province. Kada buwan, kitang-kita sila ng 100,000 pesos. At dahil nalalapit na ang Kapaskuhan, mas mamumukadkad ang negosyong poinsettia na mag-asawang Christian at Cristina. At live din natin makakasama dito sa studio si Chris Alarcon ng Leaf Life PH. Good morning! Hi, Chris. Good morning. Good morning. Salamat naman sa palamuti mo sa studio namin this morning. Welcome, sir. Thanks for having us. Thank you po. Christian, Christina, Christmas
plants, all, di ba? Oh, di ba? You're born Thank to you do po. this. Oh. Yes po, yes. Kamusta naman ang negosyo ngayon ng poinsettia? Very booming po kasi talagang Filipinos love Christmas. And napakagandang regalo po kasi ng poinsettia. Totoo naman. At saka ang gaganda ng quality ng poinsettia. Thank Kasi you po, ay thank you ang po. ganda-ganda. Crush na crush ko talaga. Yes po. Ay, ito, bilang nabanggit ni Mama Dims, paano mo masasabi na maganda ang kalidad ng iyong poinsettia? Ayan. So makikita niyo po yung flowers niya. Ito, meron po siyang mga red na flowers and green. And then yung leaves po nila talagang parang planchadong-planchado. And then, syempre, bright red. Natural ba yan na pula sila o may proseso dyan? Ano po, they need 14 hours of complete darkness. Opo. So yung farm po, tinatakpan po yung nursery for 14 hours. Kailangan po talaga walang sunlight. Tingnan mo nga naman, ang ganda na nun, ang wisdom nun ay even in darkness, there can be beauty. Ganda nun! Ganda nun! At nangyayari yan tuwing Pasko. Tama. Saktong-sakto na it can be dark and then there will be beauty. Pero talaga pampasko lang siya. Di ba? Seasonal plants po siya, kaya siya tinawag na Christmas flower. Kasi talagang it blooms during the Christmas season. Which is, anong buwan po nagsa-start na mag-bloom ito? Sinistart po siyang itanim ng July, tapos mag-bloom na siya ng October, November, December, until almost end of January. Sir Chris, bakit ito naman white? Kasi Ayan. yung iba. May pink pa nga doon. Meron din pong pink. May iba-iba pong varieties ng poinsettia, hindi lang red. Okay, anong variety? Ito po, pearl ang tawag. Ganda! So natural na yan. Walang no dyes, no Yes, nothing. they were Natural grown na mga as that kulay po. nila. Wow. Ako, etong gusto ko pakita, Maui. Yes, Mami. Ito kasi, tinan mo, parang halos, kala mo, hindi tunay. Diba? Kasi ang Sobrang ganda-ganda, perfect. tsaka mas maliliit yung Ang mga perfect niya. poinsettia. Opo, So, opo. ibang variety din to o bata pa ito? There are 3 varieties po ng poinsettia. Ito po, pang mother plant po talaga siya. At so doon ang gagaling. Parang Ang gaganda po nung mga dahon, namumulaklak din ba? Opo, ito. Yung flower niya, ito mismo, yung nasa gitna po. Tapos yung red leaves po siya actually. Okay. And then, beautiful. after the season, the red leaves would eventually fall down, pero the plant will still grow and live. Pero Chris, pang indoor ba to? Outdoor? Best po siya indoor talaga. Indoor. Kasi bawal po siyang direct sunlight. Okay. Nasusunog po yung plant. Kaya ginagawa din siyang centerpiece, di ba, sir? Sa mga Exactly. tables, sa mga, Yes, sir. sa bahay, Yes, ma'am. pang-display. Nagsusupply din po tayo sa mga restaurants, cafes, meron din po hotel, pero small business lang. May secret ako kasi Yes. ako man ako sa nanay ko. Mami Boots. hi, Linda! Dinamay pa, dinamay pa. Nakakapatay talaga kami ng kahit plastic pinapatay namin. Kasi laging nalulunod kasi. Paano ba hindi malunod yung aming mga Opo. poinsettia? Binash mismo. Dinamay yung nanay. Yung poinsettia po, kapag ganito lang po kaliit na pot, every 2 days lang po yung dilig. Every 2 Isang days baso lang ba? lang po. Ay, Diyos ko, kaya pala. Tsaka isang baso lang. Sobrang loving Akala nyo mo ba kasi. araw-araw? Oo, Akala mo ba? Ang saya, di ba yung gaganyan-ganyan ka? Opo. Every 2 days yung ganyang kaliit. Ma-overwater nyo po kapag... Saka dapat ba ganyan. sa soil o dapat dito sa itaas? Good question. Bawal pong basain yung leaves. Ay, alam na natin Sa mga soil lang. mami. Mali-mali pa Sa rin. soil Sa mga may poinsettia dyan, alam Konting nyo spray na. lang, konting spray sa leaves. Misting? Pwede Misting. po, pwede. Pero what happens is, nagka-crumple po yung leaves So ano maganda yung merong, yung parang water pail talaga na Apo. ganyan. Yung iba naman ang Sa ginagawa, soil lang, sa kung di ako soil. nagkakamali, unas na lang kung medyo maalikabok yung mga dahon. Yeah. Or dust. Dinaduster. Yung Medyo. Naglalagay sila ng oil. Ha? Tama ba yan? Oil? Yung iba. For poinsettia po, I wouldn't recommend Okay. for this. Magka-clog yung pores ng Medyo poinsettia. sensitive. Pero for other ornamental plants, yes. Yan. Oh, kala mo, Dim, sa... Saan galing Alam, yun? saan galing yun? Tsaka, Sir Chris, ganito na lang. If I wanted to gift it to somebody, what are the forms of gifting na pwede pag poinsettia ang bibigay mo? Sure, ayan. So usually po, yung ganito po, this is a small poinsettia and we wrap it for our clients po. Yes. So, Magkano yan? Ang price range po nito is 335 Pasok? plus 65 pesos for the wrap. Okay. So this is about 400 pesos. Right. Tapos a bigger version would be 440. Ayun yung Okay. sinabi ni Mami Ayan. Dimples. Tapos, Palalaki. tapos this one po, with Christmas decor, it ranges from 800
to 900 pesos. And then the bigger one. And then this one naman po, 1,000 to 1,200. Kasi Pwede, pang boss. these are 2 plants po eh. Boss sa budget. Yung boss ko, Naka-basket po ba This siya, one sir? naman po, 800. 800 siya. Pag gano'n nakapaso ba siya or naka-basket? Or depende? Nakapaso po siya, tapos it May comes with a basket basket inside. Para po, if you need to bring it somewhere, you can just take out the paso na lang. Ito naman, Christian, para to manage yung expectations sarap. natin. Pag tapos na yung Ito. Pasko, Yan, tapos yan. medyo nasa kalagitnaan na ng January, talaga bang mamamatay at mawawala na yung mga... Yes po. So, poinsettias po are Christmas plants. So, they are seasonal plants. So, huwag kayong masad kung talagang mamatayan kayo ng Exactly. poinsettia. Gusto kayo may disclaimers yun. May mga mabubuhay na dahon, pero hindi na siya gaya nung dati. Ganon. Exactly, tama po. Kasi the plants will live all year round. However, the red leaves will fall off. You know, sir, I read that the meaning of itong mga poinsettia is cheer and success. Yes. Tama ba? So, Yes. magandang pangregalo talaga to sa Pasko because it will, it describes cheer, it means cheer and success, diba? Yes. It has a good meaning. Ito ba sa Baguio lang talaga nabubuhay? O pwede ba dito sa Maynila o kailangan talaga malamig na klima? Yan. So ano po, ang poinsettias po, they thrive in cold climate. Opo. So talagang yung pagiging red nila, aside from 14 hours of no sunlight, kailangan po cool temperature. So for our clients po na talagang bumili na sa atin, sineset po namin yung expectation na hindi po nila mapapapula sa Metro Manila climate. Opo, kasi medyo mainit after the season. So, nagiging patron po namin sila, talagang yearly silang umorder. And speaking of bumibili, paano naman po pag taga-probinsya yung bumibili? Paano po yung delivery? Outside of Ayan. Manila. So, we ship din po sa provinces. Apo. Hanggang Meron saan po umaabot? Umabot na po tayo ng Naga. Wow! Apo, may mga patrons po tayo. Ganda nung mga nakita nga namin, binisita kayo sa inyong nursery. Talagang parang happy place mo na yun, ano? Lalo na po si wife talaga. What's your name? Let's say hi. Christina and Christian. Christina. Diba? Pangalan ko pa. Ang ganda ng Ano ba yung requirement ba ninyo na dahil Christmas yung kailangan may price yung ano? Di ba nga yung name? Di ba how nice? Kasi ako talaga, I like giving away gifts that are living. Like kunwari, even for mga, usually even for the parties of my children, ang pinapag-giveaway ko ay either plant, yung mga rosemary, lavender, pero kung Pasko, parang maganda rin for Christmas na you can give it away as an exchange gift. Yes, ma'am. Kasi buhay siya. Iba yung dala niya na cheer. At buhay na buhay ang negosyo ni Chris. Lalo na ngayon. Yes. Chris, sa ating mga kapatid. Paano kayo makokontakt pag may gustong umorder? Ayun, so meron po kaming page sa Facebook, so Leaf Life PH, and then sa IG, Instagram, Poinsettia For You. And then meron din po kaming, if you want to visit yung store or physical store, i-waste nyo lang po, Leaf Life PH. Leaf Life. Maraming salamat, Chris ng Leaf Life PH. Napakakulay Thank you so ng much. mga halaman dito. Maraming salamat, Chris. Thank you. At ito na nga po, may nanalo na sa ating Kagumoka Selfie Contest. Congratulations to Jane Rose Marco Landel. Patingin na. Ay, Pasko din. Pasko na yung nila picture nila. With the baguettes. Nakakatuwa. Terno pa sila. Winner na winner talaga ang selfie ninyong mag-ina na may papusi pa. Hintayin niyo lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating namumukadkan sa Sayang Monday. Spread happiness, mga kapatid. Speaking of Pasko, isang makabuluhang umaga na naman ang nahihati namin sa inyong mga tahanan. Nakala ko countdown na agad. Pero ito na, 28 days to go. Pasko na. 28 days na Yes muna na naman. lang. Kailangan nang mag-ready. Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit na po ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga balita na nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama niyo yung Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!